Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Naging Zarzuela, naging Bardagulan, witch hunt, ito nangyari kay Alice Go. Parang, oh nga naman, I feel so bad for Mayor Alice Go. I really feel bad for her that she couldn't produce any evidence or any convincing narrative na lumaki siya sa farm or lumaki siya sa Pilipinas at all, di ba? And I don't want to pretend that I'm Chinese, but alam ko usually yung Go nandito is G-O ano lang, pero yung G-O-U ay baka mas mainland daw. Anyway, I don't want to go there, but can we talk about this, Sir Ronald? First of all, ano ulit, just to remind people, you were there, so may kasalanan ko kung hindi siya na-call out. But what's your reading of the whole interview before we talk about Alice Go? Well, medyo emotional si Tessie Ang C, no? Dahil nga sabi niya ay bordering on xenophobia and racism. Ang sabi ko lang naman sa kanya ay definitely dapat conscious tayo dyan. Ayaw natin na mag-deteriorate yung kahit anong political discourse or investigation in aid of legislation papuntang xenophobia. Pero ang sabi ko rin sa kanya ay di ba malaking responsibility rin kay Mayor Guo on how she answers the questions, on how she doesn't answer the questions, no? Kaya kung maayos ang sagot niya, baka hindi umabot yan dyan, no? Dahil a large part of the responsibility rin na kay... Di niya maalala, Ronald. Di niya kasalanan. Lahat di niya maalala. So, tapos yung telenovela type, siya yung nag-guest kay Karen Davila eh. Doon nagsimula yun eh. No? At siya yung nagsabi na anak siya ng kasambahay, na medyo kino-contradict yung kanyang mga papeles. Nakalagay sa kanyang papeles ay married yung kanyang magulang at dalawa yung kanyang kapatid. Medyo falsification yun ha. Pwede siya pagkuha ng falsification doon. Pwede mo namang sabihin, pwede mo namang sabihin na na ampun ka, o kaya foundling ka, etc. So ang sinasabi ko lang, a large part of the blame ay dun sa mga sagot o non-sagot ni Mayor Guo. No? Yun yung isa. Nag-agree naman si Tessie Ang C na hindi ganun kasimple yung usapin na yan, na hindi lang isang tao ang dapat sisihin. No? Ikalawa ay binanggit ko rin sa kanya na marami, halimbawa sa atin, na nag-criticize sa Chinese government ay hindi naman kinikriticize yung Chinese people. Ayun lang, dahil nga yung Chinese government is an authoritarian government, a political party, kaya nadadama yung kanilang mamamayan. No? Pero linawin natin na we are not against the Chinese people. We are against the policies, the aggression of the Chinese government dito sa ating territory. No? At yung mga usapin ng mga negotiations, hindi naman tayo nagkulang doon eh. Hindi naman tayo nagkulang doon. No? At open naman tayo sa ganyan. So, nung huli, yun yung aking kinlarify kay Tessie Ang C. Sabi naman niya, ay nag-agree naman siya. Yung nga problema, hindi yun yung na-highlight sa media, no? Lang na-highlight yung first part na naging Zarzuela ito, na Bardagulan ito. So, na parang ang labas ito, si Alice Go pa yung victim, which I think is fair. I mean, Ronald, I would agree that ang tanong ni Jingo Estrada was, yung boyfriend mo, ganyan. That was not only extraneous, medyo walang kwenta yung tanong na yan. But then again, you're right. He was playing into alam mo kaya interview ni Alice Go. Pro-tem yun, pro-tem. Uy, napalayo na si Jonathan Morales. Baka kailangan natin i-interview si Jonathan Morales. Yung buting senador, hindi ako yung convicted. Pero tama ka, Vicar. Depende kung napipick upin ng media. No? Dahil, it's a 1-hour interview eh. Halos buong show siya lang eh. Si Tessie Ang C lang eh. Usually marami yan eh. Pero... matalino naman siya. Magaling siya kausap. Ang problema niya... magkaibigan kami. Kaya sabi ko niya, long time no see. Ganyan, no? Kaya hindi naman katulad yan dito na pag tayo ay babardagulan tayo. So, pero Sir Ronald, may tumawag na isang field child leader kanina, dalawa actually, na nagpapasalamat dun sa handling ng very fair daw. At tinulungan daw namin si Tessie Ang C na hindi mapunta sa isang corner. No, hindi siya maganon, no. Hindi ko na babanggitin kung sino yung mga tumawag. Pero medyo hindi siguro may-ari ng malaking malls itong mga to. Pero hindi, balikan natin ito, Ronald.
Oo. I think where Ma'am Ang C is coming from is siguro yung mga online commentaries. A lot of that is really mean, really racist, I would say. There's really a lot of xenophobic na, alam mo na, yung mga terminology na I don't think it's even dignified to recount them here. So I think medyo naging emotional siya because she's looking at the online reactions. So naging talagang bastusan na talaga. And the fact that she's a woman, she's unmarried and all of that. So I think Yeah. I agree with her. But if you look at the Senate hearings, okay naman yung sinasabi ni Lauren Legarda na ano ba talaga, di ba? Show us an enemy if you're even from the Philippines. Yes. I don't think there's anything racist about that. If this were an Indian or Arab or whatever, hindi ka pwede maging mayor kung hindi ka talaga taga dito, di ba? And then the fact that you have Sherwin Gatchalian, a Chinoy, right? A proud Chinoy, right? Being at the forefront of this along with Rizal Diverse says everything. And actually, what I like about Sherwin Gatchalian going there is binubuking niya yung mga saan ulit? Sa Valenzuela. Taga doon ako eh. Kapitbahay namin yan, di ba? So, Yeah. what's the Zarzuela there? There's nothing Zarzuela. That was absolutely calling out the nonsense or falsification or potential perjury committed by the good mayor. Ano naman tayo, good mayor? Hindi, sabi ko nga, Bigard, sa isang interview, we have to deconstruct dahil ang dami naghahalo-halong issues eh. Di ba? Nagja-jumble eh. No? At na yung iba, yung ibang mga nasa gilid-gilid, ginagamit yon according to their own agenda, to their own interest, to their own vulnerabilities. Kaya naghahalo-halo. Halimbawa, iba yung usapin ng Pogo. No? Iba yung usapin ng torture chamber doon sa mga Pogo na yan. Ibang usapin kung ano yung relasyon ni Mayor Go dyan sa mga Pogo na yan na biglang nagsulputan doon sa isang munisipyo sa Tarlac. Ibang usapin yung kanyang mga fake documents or non-existent documents. Dahil at sino yung nagbigay sa kanya nung mga ganong klaseng mga dokumento. No? Kailangan pag-usapan yan. At sino yung mga culpable sa gobyerno. Di ba? Tapos, ibang usapin pa yung kanyang personal life na malaki rin yung kanyang role para pumunta ron yung diskusyon. Di ba? Siya yung nagsabi na ang nanay niya ay kasambahay. Eh. No? At yun ay contradictory doon sa kanyang mga legal documents. No? Of course, yung mga legal documents na yan ay kini-question din. Ibang usapin pa yung espionage. No, yung espionage. No? Because I doubt, with my small knowledge about espionage, I doubt kung Very small, I'm sure. siya ay gagawing matahari, no? Di ba? Masyado siyang nakalantad eh. Yung magagaling na mga spies or Wait, sleepers. you just told me last time na baka yun yung strategy nila na, hiding in plain sight. Pero ngayon, agree ka, she's too sloppy. Hindi. Iba kasi yung asset eh. Iba ang asset, no? Iba yung asset. Yeah. Iba yung Then spy, the main, no? I know what you're saying. Master spies, no? Spies, sleepers, iba yun eh. Iba yung kanilang mga assets na ginagamit nila for espionage, no? Iba pa yun. Pero katulad nga nung sabi ng isang sekretary ng DILG dati, sabi niya, ay, libo-libo na ang nakapasok na People's Liberation Army through Pogo. No, it's not how things work. You just need a few, and then they would work their asses Dapat and all that. hindi ganun ka-inefficient ang mga superpowers. Hindi ganun ka-incompetent ang mga spy agencies ng mga superpowers. Kaya kasi superpower eh. Kaya kasi naging superpower, magagaling sila eh, di ba? So, don't underestimate them with thousands of PLA agents dito sa mga Pogo na ito, no? Pogos are basically triads, no? Mga triads yan eh. Yan yung involved Yeah, but sa Ronald, the two can work together. You don't have to watch Sicario to know that, sometimes intelligence agencies, narcotic gangs, they can work together if it serves their interest of, fighting against communists or leftists. Yes. Like money laundering, no? Others will use that, no? Pero, ibig sabihin, kung si Mayor Go is a spy, then tatanggalin na yan kaagad as a spy dahil masyado siyang naging controversial, di ba? Pero what about yung language skills? Kasi if the question is she's not really Filipino, she speaks decent enough Tagalog. So if you're a sloppy spy, I mean, not you know where I'm coming from. Baka taga Philippines lang talaga, you have to assume that because, wala naman court case to say otherwise. But baka naano lang dahil sa Pogo, the next thing itong Pogo na to ay nagdodoble kara. Diba? In a sense, ang daming ginagawang iba. Yeah. One thing led to another. Lahat naman posible eh, no? Pero may mga bagay kasi na kinakailangan mo pa talaga ng smoking gun. Diba kailangan mo ng smoking gun? Dahil, I know a few of them eh. The best spies
they're good. Yeah, They're good. that's why they will not be called to the hearings and all. Yeah. Yeah. They're good. I mean, in a way nga, baka nga nadidistract tayo from the real deal because of, Yes. over-obsession with yung mga Yes. simpleng tao na yan na may Rolls-Royce and all of that. Now, just to end before this episode, I want to go back again to this. Now, one criticism I hear, I mean, by the way, in fairness to Ma'am Angsi, she said naman against Pogo rin talaga siya and all of that legitimate question nito. So I'm glad that in aid of legislation siya, in a sense, the Gatchalian now is really calling for Pogo closure as a matter of law. But at the same, my understanding from talking to him and others is that, things go quite high ups and all of that. I'm not saying under this administration per se. So how optimistic you are na makapasa itong Pogo law na ito and hindi ma-weaponize yung xenophobia concerns to protect the interests of Pogo, right? Kasi yun ang nangyari. Huwag na yung Pogo, xenophobic kayo, parang, di ba? Pero unfortunately, mukhang may mga ang problema rin kasi ay una, pinapasok yung maraming Pogo na yan noong panahon ni Digong. Ikalawa, yung mga statements ni Digong about Pogo. Sabi pa nga niya, napakalinis na mga yan. Napakalinis niyan. Napakagaling na mga yan. Yung ganun ba ng mga statements niya. So, naging political siya eh. Naging politically loaded. Malinis. Kinikidnap nila isa't isa. Malinis. Money laundering. Malinis. May mga torture chamber. Isa. I-Vietnamese na nga hinuli nila eh. Yes. So nakadagdag yun eh. Doon sa, hindi lang confusion. No? Nakadagdag yun doon sa gulo nitong Pogo na ito. No? Magulo rin nung panahon na yun, yung statements ng gobyerno, especially PAGCOR. Diba? At in one sense, sinasabi nila na hindi nagbabayad ng tamang taxes. In another sense, sasabihin nila na, uy, magaling yan dahil nagbibigay ng employment, nagbibigay ng revenues. So ano pa talaga, kuya? Ano pa talaga? Gray economy underground. Ano pa talaga? Ayusin nila yung kanilang statements. No? Tapos ngayon, pati si Justice Secretary Remulla ini-implicate dahil dito sa Island Cove, no, etc. So will the real Pogo please stand up? Yeah. No? Ano ba talaga yung maayos? Ano yung hindi? No? Ano ba talaga yung mga triads? Ano ba talaga yung mga gano'n? No? Paano yung mga spies ay hindi yan tatayo? No, hindi yan aamin. At I doubt kung makakahanap ka ng smoking gun that easy, no? That easy. Hindi ganun kadali na maghanap yan, no? I mean, baka magsipuko pa yan mga yan pag nahuli. Hindi naman hapon siguro mga to. But yeah. So dapat hiwalay-hiwalay natin yung mga issues. Yeah, you're right. It's possible that all of those issues are involved, but to say everything is on Alice Go, I think really misses the point. Tapos alam ko rin, on the issue of China, medyo hati rin dyan yung mga Phil-Chai communities eh. Dahil may mga Phil-Chai talaga na Inis na. Ang malapit talaga sa mainland. For business reasons also. Pero mga Phil-Chai na talagang mas Pilipino kaysa pa sa atin, mas nationalistic. Or ayaw nila ng authoritarian communist, blah, blah, blah. Yes. No. So, hindi yan black and white. No? At yun yung delikado na mag-deteriorate siya. Lahat ng Phil-Chai ay pro-China. Lahat ng Phil-Chai ay pro-Pogo. Lahat ng Phil-Chai ay spies, etc. Yun yung ayaw natin. Kaya gusto natin pag-usapan more intelligently itong mga bagay by deconstructing the different aspects nitong pinag-uusapan na ito. At Mayor Guo is not helping any dito sa pag-deconstruct. I mean, Ronald, just going back to this, okay, ang worry ko kasi dito is, ang dami natin hearings, sensational, Kiboloy, and then now Alice Go, dati Farmali, pero walang follow through eh. I mean, are you worried na mangyari naman ito? It will just be a fad and then news cycle moves on and then Alice Go will, I don't know. Next thing you know, baka sumikat pa si Alice Go, magsasenator pa sa 2025. I mean, what is the concrete thing they're gonna do aside from pushing for hindi to basta-basta mamamatay. No? Okay. Dahil pinag-uusapan ito sa mga sari-sari store eh. Pinag-uusapan ito sa 7-Eleven. Yung kay Kibuloy na law enforcement na yun eh. Parang kay Bantag yun eh. No? Mahuhuli ba o hindi? No? Mahuhuli ba o hindi? Ito iba. Yun nga eh, pero hindi naman nahuli. Hindi rin nahuli yung mga farmers. What makes you think this will not happen to Alice Go? Sabi ko lang, hindi na siya Senate issue. It's a law enforcement issue. No? Or possibly yung FBI pag nag-file sila for extradition. So it's about the incompetence or
executive agencies. or inefficiency. Pero ito crazy kasi, I mean, this is national security and so many layers to it, no? Nakakatakot ito. Ang pagkaintindi ko, may mga executive sessions happening as we Yes. speak. Pag diba? money laundering, Yeah. may executive session sila, no? Dahil So may coordination with NBI and NICA. AMLA, no? Dapat may ganyan, no? Paano, may mga dotted lines na lumalabas na konektado siya sa money laundering sa Singapore. May mga lumalabas na dotted line na konektado siya doon sa mga pogo. May lumalabas na hindi maipaliwanag yung kanyang kayamanan, no? Na pamamagitan ng hog racing. No? So, Chopper taxi. At lalong gumugulo dahil yung kanyang nagiging spokesperson tungkol sa hog racing ay si Harry Roque. No? Naman tayo Baka ikaw rin malibol niya. Pensahan niya yung hog racing as a very lucrative endeavor, no? Pero that's not the point Ang point dyan is the messenger. Yeah, as in walang credibility whatsoever. Yes. This is really just last one before we go to the next episode. Ang dami pa natin pag-usapan, Sir Ronald. Do you think Riza should have called out Jinggoy for asking a question like that? Kasi the criticism I hear from DDS side and others is, di ba si Riza, Committee on Women, Children, Ganyan Affair, eto, love child, kawawa, tinatanong about his boyfriend, gano'n ni Jinggoy. Dapat ba na-call out sana si Jinggoy? In a sense, dapat there should have been much more forceful chairmanship of the committee because mukhang may iba sumasakay lang for mileage or gano'n ang dating, di ba? Well, could be. Pero alam mo naman ang Senate, it's 24 independent republics So they're balancing each other din No? Unless may call out na ganyan. Unless sobrang gulo na, kailangan mo naman talaga mag-order. Pero, Sir, yung kay Morales, hindi ako yung convicted. Si Buti. Kung tayo na yung mga witnesses, magulo na yan. Hindi tayo maimbito talaga. Wala tayong credibility. Baragulo na yan. Kaya, si Robin pero halimbawa, nagsasalita yung senador, medyo binibigyan mo siya ng konting mileage, di ba? Hindi mo masyadong hinaharang dahil, siyempre, kinukuha mo rin yung kanyang support kung sakali magkakaroon ng botohan. You need for, I know what you're saying. It's a collegial body rin na hindi ganun kadali. No? Kaya yung iba, yung iba nag-iipon ng galit, tapos sasabog na lang, papalitan yung Senate President. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan. Bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.